Nagpahayag ng suporta ang China sa gobyerno ng Pilipinas sa pagdedeklara ng martial law sa Mindanao. Ito ay upang tuluyan ang masugpo ang terorismo sa rehiyon. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lu Kang, naniniwala sila na sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Duterte ay siguradong mapapangalagaan ang seguridad sa Mindanao at mananatiling matatag ang rehiyon. Mas malawak na pagpapatrolya ang ipatutupad ng Philippine Coast Guard sa mga coastal areas ng Mindanao sa harap ng umiiral na martial law doon. Ayon sa tagapagsalita ng PCG na si Commander Armand Balilo, mahigpit nilang iinspeksyonin ang lahat ng mga sasakyang pandagat na papasok at lalabas ng mga pantalan. Pagka medyo suspicious, ang order ni Commodore Garcia is i-board kaagad, i-detain. Pagka naman martial law, we could easily arrest it without search warrants. Nakaposisyon na rin ang mga floating asset ng Coast Guard sa mga strategic na lugar sa Mindanao. Nagpadala na ang PCG ng mga Sea Marshal, K9 units at mga maritime equipment na makatutulong sa operasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police laban sa Maute Group. We have deployed at least 10 vessels already. 6 yung nando sa Zamboanga and then 4 yung nandito sa Marawi. Plano rin ng PCG na mag-deploy ng 2 karagdagang sasakyang pandagat sa Davao City at mag-pull out ng mga Coast Guard sa Luzon upang i-deploy ang mga ito sa Mindanao. Samantala, ibiniyahe na kahapon ng PCG ang mga relief goods mula sa Department of Social Welfare and Development para sa mga sibilyang naipit sa kaguluhan. 10,000 food packs galing sa DSWD na merong mga pagkain, food packs tsaka hygienic materials like soap, toothpaste, tapos meron din mga blanket, tsaka mga mattress, mat, mga banig. Bukas inaasahang makakarating ang mga relief goods sa Marawi. Umapela naman si Balilo sa publiko na makipagtulungan sa mga kinauukulan at i-report kaagad ang anumang kahina-hinalang gawain at individual na posibleng may kaugnayan sa terorismo. Para sa PTV News, Pauline Recuesto. Ng pamahalaan na igagalang ang karapatang pantao sa gitna ng pagpapairal ng batas militar sa rehiyon ng Mindanao. Kaugnay niyan naglabas ng memorandum ang Department of National Defense o DND bilang patnubay sa pagpapatupad ng martial law sa Mindanao. May report si Lala Babilonia. Lala. Princess, rerespetuhin pa rin ang karapatang pantao ng mga inosenteng sibilyan sa gitna ng pagpapatupad ng batas militar sa buong isla ng Mindanao. Yan ang nilinaw ng Department of National Defense o DND sa ipinalabas nitong memorandum na naglalaman ng mga patnubay ng pagpapatupad ng martial law doon. Ayon sa nasabing memorandum, hindi sinususpindi ng batas militar ang operasyon ng konstitusyon. Mananatili pa rin ang tungkulin ng judicial at legislative branches of government at pamumunuan pa rin ang mga ito ng mga sibilyan. Nakasaad din sa memorandum na hindi otomatikong masususpindi ang writ of habeas corpus sa pagpapatupad ng batas militar unless may rebellion umano. Hinihikayat ng DND ang sandatahang lakas at iba pang mga ahensya katulad ng Philippine National Police na pangibabawin pa rin ang rule of law at ang pagkilala sa karapatang pantao ng bawat individual. Bukod dyan, ang bawat operasyon ng mga otoridad gaya ng pag-aresto at ng pagsampa ng reklamo kanino man ay dapat naaayon sa probisyon ng revised rule of court. Kasabay nito, hinihikayat din ng DND ang mga ahensya nga nagsasagawa ng humanitarian activities na ibigay ang mga nararapat na tulong sa mga nilikas na individual sa Mindanao. Samantala, nilinaw naman Princess ng Philippine National Police na istrikto pa rin nitong susundin ang Republic Act 7438 o ang anti-torture law sa pagpapatupad ng martial law sa lugar. Binigyan diin ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang pagdedeklara ng martial law sa Mindanao ay para sa kapakanan at kaligtasan ng mga mamayan doon. Ayon sa Pangulo, hindi aabusuhin ang pagbabalik ng kapayapaan at kaayusan sa 60 araw na pag-iral ng batas militar. May report si Julius Desamburon. Magiging pag-abuso sa pagbabalik ng kapayapaan at kaayusan sa Marawi City sa ilalim ng deklarasyon ng martial law. Ang 60 araw na martial law sa buong Mindanao ay epektibo simula nitong 23 ng Mayo alinsunod sa pagnanais ng pamahalaan na maibalik ang kapayapaan at kaligtasan ng mga Pilipino laban sa teroristang grupong Maute. Ginawa ng Pangulo ang mga pahayag sa kanyang pagbabalik bansa sa kalagitnaan ng kanyang official visit sa Russia.
checkpoints will be allowed, searches will be allowed, arrest without a warrant will be allowed in Mindanao. And I do not need to secure any search warrant or a warrant of arrest. If you are identified positively on the other side, you can be arrested and detained. All. But if the things goes out of hand, actually if there is a severe fighting, I will allow the Mindanaoans, Moros and Christians alike, if you are in a possession of a gun licensed by government, and in order to give you security and protect your family, you can bring it out. Just show your ID or your license, especially your license. I said, pagka nagpatayan na pati civilian, I will allow the civilians to carry their guns outside of the residence. But be sure that it is licensed in your name, and do not falsify anything, because you will also be detained and investigated. Government must put an end to this. I cannot gamble with ISIS because they are everywhere. And you know what is happening, or you must be very aware of what happened in the Middle East. Just a few days ago, and in the past months, I have always said, do not force my hand into it. Because if I start to declare martial law, I will solve all the problems of Mindanao connected with law and order. As president, if I cannot confront them, I will resign. If I am incompetent and incapable of keeping order in this country, let me step down and give the job to somebody else. But I will deal with the problem as it is. Most of you were witnesses many years ago when President Marcos declared martial law. It will be solely between the Commander-in-Chief and the armed forces and the police. But I will assure you that I am not willing to allow abuses. Binalaan din ng punong ehekutibo ang mga terorista na gagamitin ng pamahalaan ang puwersa nito laban sa kanila. Maaari ding ideklara ang martial law sa rehiyon ng Kabisayaan. At dahil sa presensya ng grupo, sakaling tumapak ang mga ito sa Luzon Region, posible ding ipatupad na sa buong bansa ang martial law. I am just awaiting for the hard facts. I'll be meeting to the cabinet. I'll be briefed by all the commander of the area. I might also decide to suspend the writ of habeas corpus in the Visayas. Remember that this is not intended for the law-abiding citizen. We are the least of your worry. But if you confront government, and my orders are, one, to enforce the law, and anyone caught possessing a gun and confronting us with violence, my orders are shoot to kill. Human rights is different. It is an institutional theory which we will preserve and observe. I said I will not allow abuses. The courts are open. But anyone now holding a gun, confronting government with violence, my orders are, spare no one. Let us solve the problem of Mindanao once and for all. Kaya ako sinasabi nung paalis na in the past
do not force my hand into it. Pagtitiyak ng Pangulo sa mga Pilipino at kapwa Moro na kaisa pa din siya sa pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan.